Sino nga ba ang mga pinakamahirap gamiting hero sa Mobile Legends? Si Mobile Legends mismo ang nagbigay ng hero ranking na ito. Alamin natin kung gaano ba kahirap ang hero na ginagamit mo. According kay Mobile Legends, ito ang pinakamadaling hero. Itong mga hero na ito ay hindi ganun kakomplikado ang combo. Halimbawa dito kay Layla, ang kailangan mo lang gawin ay mag first skill muna para mapalayo ang range ng iyong second skill, tapos puro basic attack na lang at ultimate. So para sa akin, okay lang naman na 1 ang difficulty ng mga hero na ito. Move tayo sa hero na 2 ang difficulty. Para sa akin, okay naman lahat dito, maliban lang kay Julian. Dapat siguro ang difficulty ni Julian ay nasa 4, ganyan. Kasi nga may tatlong combo itong si Julian na dapat ay gagamitin mo depende sa sitwasyon. Move naman tayo sa mga hero na ang difficulty ay 3. So dito para sa akin, sapat lang ang difficulty na nilagay ni Muntun. Nandito na tayo sa number 4. So marami-rami ang mga hero na may number 4 na difficulty. Ito yung unang batch, ito naman yung pangalawa. So para sa akin, sapat lang yung difficulty na nilagay dito ni Muntun. Dito na tayo sa difficulty number 5. So medyo hindi ako agree dito kay Harit, dapat siguro nasa 6 siya. Kailangan kasi kapag gagamit ka ng Harit ay tama ang positioning mo kada dash. At mabilis din ang daliri mo para mas mabilis kang makadash. Ito pa yung another list ng difficulty number 5. Hindi rin ako agree dito kay Hayabusa. Dapat siguro nasa 7 ang kanyang difficulty. Kasi kailangan mo din talaga mag-practice para ma-master yung paggamit ng Shadow. Move naman tayo dito sa difficulty number 6. Para sa akin, maraming hindi tugma dito. Kagaya ni Cyclops, bakit number 6 to? Sa totoo lang naman, madali lang naman itong gamitin. Kung ako ang tatanungin, personal lang to guys nasa number 4 lang dapat itong si Cyclops. Isa pa si Grak, madali lang tong gamitin. Dumikit ka lang sa pader tapos mag first skill para hindi crowd control, tapos ihampas mo ang skill mo sa kalaban. Pag nag-ultimate ka, itama mo lang sa pader para may knock up na, may stun pa. Nasa number 5 lang dapat siguro ang difficulty nito. Para sa akin lang Nandito rin si Esmeralda. Dapat nga mas mataas pa yung difficulty nila Pulapu kesa dito. Sila Pulapu nasa number 5. Pili ko dapat si Esme nasa number 4 lang. Kasi bakit hindi? Madali lang naman talaga tong gamitin. Para sa akin lang to guys. Nandito rin si Kadita, madali lang din tong gamitin. Dapat siguro mga nasa number 5, etong si Kadita. Nandito rin si Claude. Kung ako magre-rate nito, nasa number 5 talaga. Opinion ko lang yun kasi madali lang din talaga gamitin si Claude. Nandito rin si Argus. Dapat siguro nasa number 4 si Argus. Kasi para sa akin, hindi naman ganun kakomplikado ng kanyang mga skill. Opinion ko lang yun guys. Ang dapat nasa mataas dito na difficulty ay si 1-1. Dapat mga 7 or 8. Kasi kailangan mo talaga ng diskarte at kailangan mo ng practice para matutunan na mag-stack agad sa kalaban. Nandito na tayo sa may 7 na difficulty. Bakit nandito kaya si Clint? Kung ako tatanungin, dapat nasa number 4 lang si Clint. Madali lang naman tong gamitin. Nandito rin si Kaja. Dapat siguro mga nasa number 5 lang or 4 si Kaja. Kasi decision making lang ang kailangan mo dito. Hindi mo kailangan ng sobrang tagal na practice. Siling naman, para sa akin, dapat nasa number 9 to. Kasi mahirap talagang gamitin to. Lalo na kung baguhan ka lang. Bukod sa kailangan mong kumpletuhin ang blades mo, ang problema pa dito, nauubusan ng energy. Kailangan alagaan mo sa buff. At kailangan din ng practice para magamit mo ang hero na ito. Ganun din si Benedetta. Mahirap din to gamitin. Para sa akin, dapat nasa number 9 to. Maraming dash, tapos kailangan may gawin ka pa para makumpleto yung dash mo. Piling ko si Hanzo dapat nasa number 7 lang. Kasi ang kailangan mo lang naman dito ay alagaan yung iyong passive, tapos pumesto sa safe na lugar, at yun, pwede ka nang umatake. Hindi na kailangan ng sobrang fast hands para dito. Difficulty number 9. Ito para sa akin, hindi dapat nandito si Natalia, si Lunox at Kimi. Si Natalia, kailangan mo lang naman magtago sa bush, tapos paganahin yung passive mo, mag-dash. Tapos yun dapat nasa mga number 6 or 7 etong si Natalia. Dito naman kay Kimi, paano naging number 9 kaya to? Kayang-kaya naman talaga tong gamitin. Para ka lang naglalaro ng mini-militia pag gamit mo si Kimi. Dapat siguro mga nasa number 5 or 6 siya.
At si Lunox, dahil dun sa kanyang revamp, madali na lang din siyang gamitin. Siguro nasa number 7 or 8 kung ako ang magre-rate. Syempre, difficulty number 10, nandyan si Fanny. Oo naman, kapag baguhan ka, hindi mo naman talaga magagamit itong si Fanny. Agree tayo dyan. So kung ako ang gagawa ng ranking ng mga pinakamahirap gamiting hero sa ML, yung top 5, personal lang to guys, sa sariling ranking ko na lang ito. Siguro para sa akin, number 5 si Joy, number 4 si Gusion, number 3 si Benedetta, number 2 si Ling, at number 1 si Fanny. Ikaw ba, para sa'yo, top 5 na pinakamahirap gamiting hero? Kung bagong ML player lang ang gagamit, baka kasi mo mag-comment dyan, madali lang yung 1-1, madali lang yung Fanny main ako eh. Siyempre, pinractice mo pa yan. Ang list na ito ay parang guide sa mga bagong gagamit. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.